Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawalan ng tirahan kaya nasa evacuation center muna ang nasa 60 pamilya sa Navotas nang bumagsak ang pader na harang sa ilog nitong Sabado. Sa lakas ng ragasan ng tubig, hindi lang mga bahay at gamit ang tinangay, kundi pati ilang residente na maswerteng nakaligtas. May pansamantalang remedyo pero pinangangambahan pa rin ang baha dahil sa ulan at high tide, kaya pinamamadali na ang pagsasaayos sa pader. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi ko ayapan, nabiyak po yung pader. Tulungan niyo po kami. Barangay San Jose, Celeste. Tulong! Tulungan niyo kami. Nagpanik ang ilang taga-barangay San Jose sa Navotas nitong Sabado nang bumigay ang river wall sa likod ng mga bahay sa Celestino Street. Pinasok tuloy ng rumaragasang tubig ang mga bahay. Kami tulong! Please! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo mga tao dito. Tulungan niyo. Mga taga-looban sa Celeste! Magsipagano na po kayo ng gamit niyo! Nabiyak po yung pader! Maging ang pansamantalang remedyong sandbag, gumuho rin kahapon. Animoy tubig sa dam na bumulwak ang tubig. Nahanap namin ang humihingi ng tulong nitong Sabado. Sabi ni Flora Pascual, hindi niya alam kung paano magsisimula ulit matapos bahain ang kanyang bahay. Sa totoo lang po, hanggang may trauma pa po ako. Nasa pool din ng tubig ang bahay ni Maria Teresa kaya inanod siya at kanyang anak na lalaki. Inagos po ako hanggang doon. Malakas po talaga. Pag-aagis po ng tubig, buti na lang po, is nakahawak ako sa pader. Dito po. Pagkahawak ko na yun, hinawakan ko yung anak ko agad. Sa ngayon, mga sandbags yung inilagay ng lokal na pamahalaan para pansamantala na matigil yung tubig dagat sa pagpasok sa mga bahay dito sa Barangay San Jose. Pero nangangamba yung mga residente lalo na kapag high tide. Tulad kanina ng asahan ng Navotas City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ang 1.7 meter high tide bandang alas 2 ng hapon. Mabuti at hindi umapaw ang tubig o nagiba ang mga sandbag na harang. Yun nga lang po yung request namin, hindi lang po ito magawa. Pati po sana hanggang doon, yung po nakahapay po na pader din, baka sakali pwede. Paliwanag ng CDRRMO, pag-aari ng pribadong kumpanyang A.H. Aurolio and Sons Rizal Slipway ang pader. Sinubukan naming humingi ng pahayag sa kumpanya pero direkta na raw sila nakikipag-ugnayan sa City Hall at aayusin ang pader ngayong linggong ito. Kausap na po natin yung may-ari ng kumpanya ay papalitan nila yung pader po na yan. Kaya lang ngayon po kasi, syempre hindi naman matatapos ng isang araw po yan. Tama, opo. So, magtataas na naman yung high tide. So, kailangan may gawin tayong temporary na paraan. Opo. Ang gagawin lang naman ho dyan ay bubuhusan lang po nila ng semento. Permanente na ho nila yung bakod para po dito. Ayon sa CDRRMO, matagal na dapat kinumpuni ang pader. Unfortunately, kung titingnan nyo ho yung mga bahayan, parte na ho ng dingding nila yung wall eh. Parang nakiusap na huwag mo nang gibay kasi maapektuhan yung mga nakatira dito eh. Nasa 40 hanggang 60 na pamilya naman ang apektado ng pagbaha na nasa evacuation center na. Nahihirapan namang bumaba ang tubig sa ilog dahil nasira nitong Mayo ang Malabon Navotas floodgate. Ayon sa MMDA, magagawa na rin ito bukas. Kung naisasara po natin yon, yung tubig dagat po during high tide hindi makakapasok. Nagbigay naman ng mga gamot kontra leptospirosis ang City Health Office. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tataas ng 50 piso ang minimum wage simula sa ika-18 ng Hulyo pero para lang sa Metro Manila. Malayo rin ang halaga ng dagdag sahod sa panukala ng Kamara at Senado na para sana sa buong bansa pero bigong naisa batas. Nakatutok si Dano Tingkungko. 200 pesos ang panukalang wage hike ng Kamara noong 19th Congress habang 100 pesos ang panukala ng Senado. Hindi na yan umabot sa Bicameral Conference Committee pero bago pa man yan, ganito na ang pahayag ng palasyo. We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders.
Kaya alinsunod sa dati ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na wage review sa kada anibersaryo ng wage hike sa kada rehiyon, nagdesisyon ng Regional Wage Board ng Metro Manila na magpatupad ng aumento sa sahod simula July 18, halos isang taon mula ng huli nitong wage hike. Itataas yan sa 695 pesos para sa non-agricultural sector. Pero 50 pesos lang ang wage hike, kalahati ng panukala ng Senado at malayo sa panukala ng Kamara. O mahigit 1,000 piso sa isang buwan. Pareho lang ang itinaas sa agri-sector, pati sa mga service o retail establishment na 15 pababa ang empleyado at manufacturing naman na 10 pababa ang empleyado. Kulang yung 50 pesos kung yan ang idagdag nila. Kasi sa mahal naman ang bilihin. Lalo na ako, may 5 anak ako. Okay sa akin kung 150 or 200. Pag naipon naman siya ng isang buwan, malaki na rin yun. Pambigas na din yun. Sana maibigay nila agad para makatulong sa lahat na nangangailangan. May ilan mang nabitin, sabi ng Employers Confederation of the Philippines, mas mainam na ito kumpara sa mga panukalang wage hike sa Kongreso. Kahit na marami sa mga miyembro namin ng medyo hindi masaya, we will try to convince them and live with it. Yun ang ano namin. Kesa rin sa legislated wage hike na masyado politicized, masyado emotional at hindi nagdaan sa proseso. Kabilang sa batayan, ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagalaan nila ng pagmahal ng mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% nitong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kinilangan balansehin ang mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component nila ng labor, malaking percentage sa operation. Pagka yun yung tinaasan mo, mapipilita magtaas ang presyo iba. Yung iba naman, mapipilita magtawas ng tao kung hindi nila kaya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Tinangay at saka ibinenta ang truck na pagmamay-ari ng munisipyo ng Marilao, Bulacan. Ang mga suspect sa nahulikam na krimen, empleyado ng munisipyo at kanyang mga kaanak. Nakatutok si Oscar Oida. Nakuhanan ng CCTV na naglakad patungo sa engineering office ng munisipyo ng Marilao, Bulacan ang dalawang lalaking ito. Ilang sandali lang, isang puting truck ang lumabas. Tinangay na pala ito ng dalawang lalaki. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas na dinala ng mga suspect ang truck sa palengke ng Giginto, Bulacan. Kinabukasan, isinakay ito sa mas malaking truck na nakuna namang dumaan sa toll ng North Luzon Expressway o NLEX. Ayon sa hepe ng Marilao Police, pangunahing suspect sa pagnanakaw ang utility helper ng engineering office, pati na ang kanyang asawa, pinsan at isa pa. Ibinenta umano ng mga suspect ang nasabing truck sa halagang 100,000 piso sa isang buyer sa San Mateo, Rizal. Marami pong bayan na dinaanan to. Pagkakuha sa Marilao, dinala pa po ito sa Giginto. Mabot po ng Plaridel hanggang lumabas ng NLEX. Pero hindi para rito natapos ang bentahan dahil gumawa umano ng peking dokumento ang unang buyer saka ibinenta sa isa pang buyer sa halagang 400,000 piso. Matapos ang 2 linggo, natunto ng truck at nabawi sa huling buyer. Mula Marilao ay dinala hanggang San Mateo, Rizal. So nag-backtracking po tayo at doon natin na tuntun kung saan yung truck. Doon na po natin na-recover yung truck. Doon po sa huling bumili yung second buyer. Tinutugis pa ang 4 na suspect na nakaharap sa kasong carnapping. Pinag-aaralan pa ng pulisya kung sasampahan ng kasong paglabag sa anti-fencing law ang mga bumili sa tinangay na truck. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Magsasampa ng kaso sa NBI si Senador Riza Ontiveros laban sa mga nasa likod ng video ng bumaliktad na witness sa investigasyon ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Ipinakita niya rin ang mga resibo na si alias Rene Umano ang nag-alok na tumestigo at hindi ito binayaran. Nagpatulong anya ito dahil kinidnap umano ng religious group ng pastor. Nakatutok si Mav Gonzales.
Galit na pinabulaanan ni Senador Risa Ontiveros ang pahayag ni Michael Maurilio alias Rene kamakailan. Nagawa ng senadora ang mga akusasyong binitawan ni Rene noon, kabilang ang pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Sabi ni Maurilio sa videong ipinost online ng isang pagtanggol valiente noong June 25, tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Kibuloy at ang mga Duterte. Kanina naglabas si Ontiveros ng mga screenshot ng email at text bilang resibo na si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula noong December 2023 at nag-volunteer na tumistigo laban kay Kibuloy. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Sa mga unang mensahe noon bago bumaliktad, paulit-ulit umanong sinabi ni Maurilio na may banta sa buhay niya. Kaya inilagay siya sa witness protection, katulong ang religious sector at civil society groups. At noong June 22 at 23, ilang araw bago kumalat online ng video, nag-message pa aniya si Maurilio sa opisina ni Ontiveros. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain." Ayon kay Ontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng bagong video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news, psychological warfare. Hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Desidido rin si Ontiveros na kasuhan sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng video, kabilang na si Maurilio. Pinag-aaralan din niya ang pagsasampa ng kasong kriminal. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo nila Kibuloy at Duterte. Matatandaan namang shinare ni Senador Bato de la Rosa ang nasabing video kung saan binawi ni Maurilio ang kanyang testimonya. Hirit ni Ontiveros, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Hinihinga namin ng reaksyon dito si De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng 2 bagsak ng oil price hike noong nakaraang linggo, rollback naman ang bubungad sa mga motorista sa unang araw ng Hulyo. Nakukulangan dyan ang ilang motorista. Pero ayon sa Energy Department, posible pang masundan ang bawas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil may piso at 80 sentimong rollback sa litro ng diesel at piso at 40 sentimo sa gasolina bukas, paunti-unti lang magpagas ang mga motorista ngayon. Nagkarga muna ako ng 300 para sa susunod dahil nga magro-rollback. Tsaka uli ako magkakarga. Bitin pa nga para sa marami ang liit ng rollback kumpara sa 5 pisong pinagsamang dagdag presyo noong nakaraang linggo. Tataas, malaki. Bababa, maliit. Kami ng 200. O tataas. Ang laki ng tinataas. Tapos bababa. Dapat naman kung magkano tinataas, dapat ganun din nire-rollback, di ba? Pero hindi eh. Magtataas ng 5 piso, bababa 2 piso. Kasi yung cost ng speculation ay hindi naman agarang nawawala. Agam-agam. So, dadaan ho yan ng mga ilang adjustment. Ngayon, wala ho tayong inaasahang
magiging rason para umingkriso ito agaran. Pwede pa ngang masundan ang rollback. Malaki ho ang tsansa na bumalik uli siya doon sa dating price before the June 9 to 13 na week. Inaasahan natin na maibabalik yung in-increase na around 7 pesos. So nasa 2.20 na ho tayo sa diesel. So meron pa ho tayong babawiin dapat ng mga 5 pesos. Makababawi rin ang mga public transport vehicles kung ang suki nila ay ang mga kumpanyang pumayag sa kanilang magbigay ng 1 peso per liter discount. Pag-aaralan pa kung pwede ring bigyan ng discount ang mga pribadong sasakyan. Bukod sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo, may dagdag pang good news dahil may inaasahang ding rollback sa liquefied petroleum gas ngayong darating na Hulyo. Ang Saudi Arabia hindi affected nung conflict na yan. Ito na ho yung panahon kasi na pababa ang LPG. So baka ho talaga matuloy-tuloy lang ang pagbaba. Mabuti kung magkaka-rollback parang maano sa mga bilihin, makakatipid din. Sana tuloy-tuloy nilang baba yung gas nila para maging maganda rin sa nag-negosyo. Hinihintay pa ng DOE ang pinal na kwenta ng rollback. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Iniimbestiga na kung konektado sa mga drogang nalambat sa dagat ang nakuhang shabu sa buy bust sa Plaridel, Bulacan. Ang 100 milyong pisong halaga ng shabu na nakuha sa isang Chinese at Pilipino. Basa kasi ang packaging. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng bahay na ito sa isang subdivision sa Plaridel, Bulacan, nadiskubre ng mga pulis ang mahigit 100 kilo ng shabu na nasa 700 million pesos ang halaga. Isang Chinese at isang Pinoy ang arestado sa buy-bust operation na ikinasama tapos ang 2 buwang surveillance. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PIDEG, inaalam pa kung konektado ang nakumpiska nilang droga sa bilyon-bilyong pisong floating shabu na na-recover sa mga dagat sa Luzon. Nung binuksan natin, actually sabi ng mga investigador natin who were conducting the inventory, ay basa pa yung bag basa din, then yung packaging basa. Pero ang sigurado, ginawang front ng Chinese ang mga legal niyang negosyo. Mayroon nga siyang tindahan ng seafoods at maliit na restaurant. Matagal na siya dito. We will check on his documents kung paano siya napunta dito. Hindi raw tumitigil ang PIDEA, di ba pang ahensya ng gobyerno, sa paghahanap kung meron pang natitirang floating shabu. Lalo't nung nakarang linggo lang, isang sako ng shabu na may halagang mahigit 160 million pesos ang sinurrender ng isang mangingisda sa Basco, Batanes. Sabi ng PIDEA, kapareho raw ang packaging nito sa bilyon-bilyong pisong shabu na sinunog sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakarang linggo sa Capa City, Tarlac. Patuloy pa rin ang pagpapatrolya natin sa ating mga karagatan at baka meron pa akong naiiwan mga lumulutang na shabu. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Muling nagsanay ang mga sundalong Pilipino sa paggamit ng iba't ibang missile system. Kabilang dyan ang High Mobility Rocket System ng Amerika na kayang tamaan ang target na may layong 10 kilometro. Nakatutok si Chino Gaston. 21 missile ang sunod-sunod na pinakawalan mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army bilang bahagi ng Salaknib 2025 exercises sa Palayan, Nueva Ecija. Ang target, isang bundok na may higit 10 kilometro ang layo. Halos 50 sundalo ng Philippine Army ang nagsilbing forward observers para magbigay ng feedback kung tumama nga ang mga rocket. Higit 1 taon nang nagsasanay ang mga sundalo ng Philippine Army sa paggamit ng HIMARS na itinuturing ng isang modernong sandata na kailangan para itaguyod ang seguridad at soberenya ng bansa. Today we have on our observation point 46 Filipino forward observers, and we also have the Philippine MLR regiment out here with us today that are training on the HIMARS. They're absolutely ready to use the HIMARS system. They are going to continue training with us. This exercise will help us improve our long-range precision shooting skills and ensure that our forces can work together to protect our sovereignty.
Bukod sa HIMARS, nagsasanay din ang Philippine Army sa paggamit ng Typhoon Medium Range Capability Missile System at pinag-aaralan din ang pagbili ng BrahMos Medium Range Missiles na nauna nang na-deliver sa Philippine Marines. 2 battery o grupo ng mga Pilipinong sundalo ang nagsanay na sa paggamit ng HIMARS rocket system ng US Army. Bilang paghahanda sa panahong handa na ang Philippine Army na bumili ng mga sandata gaya nito para idepensa ang ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May mga pangamba ang House Prosecution Panel sa pagtugon sa ikalawang requirement ng Senate Impeachment Court na maaring mauwi sa teknikalidad. Pero kung hahantong daw sa botohan ng issue, handang bumoto ang ilang pumirma sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ituloy pa rin ang impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nag-iingat ang House Prosecution Panel sa pagtugon sa ikalawang requirement ng Senate Impeachment Court na magsumite ng certification na interesado pa rin ang Kamara na isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong 20th Congress. May mga pananaw kasing hindi ito requirement para umusad ang impeachment trial at baka raw makasama pa ito sa kaso at mauwi sa teknikalidad. Yung iba kasi sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress and therefore it violates the one-year ban. Yung ganun po, pinag-uusapan po namin yan. May ganito rin pangamba ang ilang pumirma sa Articles of Impeachment laban sa bise. Pero kung aabot nila sa botohan ng issue, handa silang bumotong ituloy pa rin ang impeachment. If necessary and if compliant with the Constitution, then yes. Gusto natin maiwasan ang tinatawag natin yung sa one-year rule. And naniniwala po ako na since na-transmit na sa Senate, it is up to them. They have to continue with it. Dapat magsimula kaagad ang impeachment trial. Kaya definitely boboto tayo ng yes if ever isa lang ito. Wala pa naman ako nakikitang magiging hadlang sa ngayon. Pero again, para magkaroon ng konklusibong sagot, aantayin natin ang pagsimula ng 20th Congress. Kapag nagsimula na ang sesyon ng Kamara ngayong 20th Congress, inaasahang ihahalal muli ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Inaasahang kasama rito ang siyam na itinalaga ng 19th Congress at 2 bagong miyembro ng Kamara. While it is not required, our election might be ratified by the 20th Congress as well. Maybe we will have that on the first day of our session. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente.
Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dahil sa habagat, binaha at nagkaroon ng pagho ng lupa at mga bato sa ilang bahagi ng bansa. Nakatutok si Mariz Umali. Malakas na ragasan ng tubig na may kasamang mga bato galing sa bundok ang sumalubong sa mga motorista sa bahagi ng Barangay Tandawan sa New Bataan, Davao de Oro. Mahigit 30 minutong stranded ang mga motorista pero may mga pinilit ding tumawid. Humupa kalauna ng baha at nagtulong-tulong ang mga tao na maalis ang mga nagkalat na bato. Nakaranas din ng mga pag-ulan sa Isabela City, Basilan, kaya pansamantalang inihinto ang paghahanda para sa turnover at assumption ng mga bagong halal na opisyal. Dahil din sa pag-ulan, may mga nabuwal na puno sa Lebak, Sultan Kudarat. Walang nasaktan, may tinamaang motorsiklo at pedicab. Nagka-landslide naman sa Don Marcelino, Davao Occidental, kaya isinara muna ang bahagi ng National Highway. Mga motorsiklo lang ang nakakadaan sa kalsada habang nagpapatuloy ang clearing operations. Nakaranas din ng rock slide sa Vintar, Ilocos Norte, kasunod ng mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, habagat ang dahilan ng masamang panahon sa nabanggit ng mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros na panumpain na rin bilang senator judges ang mga senador na nanalo sa eleksyon 2025 na ngayong araw ang simula ng termino. Ilan sa kanila tutol sa dismissal ng articles of impeachment nang hindi nalilitis. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagpatak ng alas 12:01 ng tanghali kanina, nagsimula na ang termino ng 12 senador na nanalo sa election 2025. Kaya si Senator Risa Hontiveros may panawagan kay Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Anytime 12:01 p.m. onwards of today, pwede na at sana ipanumpa na ni Presiding Officer yung 12 pang bagong mga senador. Sa 12 newly elected senators, 5 ang re-elected, sina Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid at Amy Marcos. 4 naman ang returning o mga dating senador na nagbabalik Senado, sina Bam Aquino, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Tito Soto. Habang 3 ang mga bagong salta sa Senado, sina Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar. Sabi ni Hontiveros, in session pa rin ang impeachment court at hindi pwedeng basta lang i-dismiss ang kinakaharap na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive and ongoing. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas, whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Sabi rin ni Senador Joel Villanueva, tututulan niya kung may magmosyon na i-dismiss agad ng korte ang articles of impeachment. I don't know if it is still vague to some individuals yung provision ng Constitution
Yung initiation, exclusive sa House. Trial, exclusive sa Senate. For me, parang napaka-clear nun. We need to have a trial. Gusto rin makita muna ng bagong senador na si Erwin Tulfo ang mga ebidensya kaya kailangang umabot sa trial. Pero sabi niya, I'll be the first one to say kung after few days wala naman laman, why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight. It will take 6 months, Senator Erwin Tulfo, then let's go for it. Sabi rin ni Senador Tito Soto, dapat bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at ang bise na ipresenta ang kani-kanilang argumento. Sabay banggit sa hinaharap ng Senate leadership. I expect that the impeachment court will be called by July 29 kung sino man yung Senate President. Hindi pa pwedeng i-dribble yun, hindi pa pwedeng babahiwalahin yun. Hindi pwede because it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. At kahit pa hindi sumunod ang Kamara sa ikalawang utos ng impeachment court na dapat ideklara ng 20th Congress na desidido pa silang ituloy ang impeachment, na magkaroon ng schedule para pag-usapan at convene yung impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik City Hall, isinailalim ni Manila Mayor Isko Moreno sa state of health emergency ang lungsod dahil sa lumalalang problema sa basura. Bumitaw na rin sa kontrata ang dalawang nangongolekta ng mga ito dahil sa umano'y utang sa kanila ng City Hall na abot sa halos 400 milyong piso. Nakatutok si Mark Salazar. Mula sa mga pangunahing kalsada gaya sa Tutuban hanggang sa mga secondary road ng Moriones, umaalingasaw ang problema ng Maynila na kabisera pa man din ng Pilipinas. Kaya ang pag-aayos sa basura ang first order of business ng nagbabalik Manila City Hall na si Mayor Isko Moreno. I opted to declare and request the City Council tomorrow, first session day, to declare the state of emergency, health emergency of the entire city of Manila. Ang tansya ni Mayor, mahigit 4,000 metric tons ng basura ang naiwang nakatiwangwang dahil paudlot-udlot umano ang koleksyon ng basura. Mabaho talaga, perwisyo. Tsaka noon mga dumadaan, kaya... At yung natambak dyan, yan, punong-puno lahat yan. Yan, lahat ng mga pedestrian lane na yan, napuno ng basura yan. Sumulat na kay Mayor Isko ang dalawang hauling contractors ng Maynila, ang Fileco at Metro Waste, para voluntaryong i-terminate ang kanilang serbisyo. Hindi na raw nila kayang tustusan dahil umabot na sa halos 400 million pesos ang utang ng City Hall sa kanila mula lang nitong Enero. Pumatong na ito sa halos kalahating bilyong utang naman ng City Hall sa Lionel na unang bumitaw din sa kontrata. Because of financial mismanagement. From 561 million, today as we speak, 950 million na ang bayarin sa basura. Almost 400 million na hindi rin binayaran ang Metro Waste at Fileco. Pero Lionel din ang pinakiusapan ni Mayor Isko na magbalik hakot ng basura. Kahit wala pa silang bagong kontrata. Tumalima naman ng Lionel at nangolekta ng libre simula kaninang 2:00 ng hapon. Nung mabalitaan ng mga taga Esquinita Madrid, extension na naandito na yung maghahakot ng basura, naglabasan. Sila kuya, naipunan na ho kayo ng basura? Oo, naipunan na. Ngayon, kinukuha na ngayon. Meron na po. Opo. Ano ba yung mga basura mo? Matagal na po ito na-stock eh. Opo. Bakit? Buti nga po dumaan eh. Sa loob ng Manila North Cemetery, pinakamalinaw ang banta ng basura sa kalusugan. Kahit maliit ang komunidad dito, aabot daw talaga ng ganyan ng basura kung walang nangungulekta. Minsan-minsan to may punta raw pong DPS. Kaya lang pili lang yung mga kinukunang lugar. Sa kanyang press conference, tinanong si Mayor Isko kung pananagutin niya ba ang pinalitang mayor sa problemang ito sa basura. We will dedicate our time, 2% of it, going after to those who are liable, administratively and criminally.
90% of our time, we will dedicate it to the people of Manila by serving them. May hindi na bayaran. When you acquire services and products at hindi mo binayaran, ang tawag dyan is tapa. Sinusubok pa namin kunin ang panig ni dating Mayor Hani Lacuna. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging alerto dahil posibleng magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa halos buong linggo. May low pressure area ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan 920 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, may medium na tsansa itong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Nakaka-apekto ang trough o yung extension ng LPA sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng patuloy na pag-iral ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, makararanas ng pag-ulan ang halos buong Luzon, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao lalo na sa hapon. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa 3-day outlook ng Pag-asa, magpapatuloy ang makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng ulan sa Metro Manila hanggang Huwebes. Sa Baguio City, maaliwalas bukas at sa Miyerkules, maliban sa localized thunderstorms. Sa Huwebes, posibleng tumaas ang tsansa ng ulan. Pwede ring ulanin ang Metro Cebu sa mga susunod na araw habang may posibleng thunderstorms naman sa Metro Davao. Bukod sa LPA sa silangan ngayon ng Luzon, may iba pang sama ng panahon na posibleng mabuo sa paligid ng Pilipinas. Ang isa ay sa Hilagang Silangan ngayong linggo. Sa silangan naman sa susunod na linggo at posible ang pumasok sa Para. Antabayan ng updates dahil pwede pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw. Mas maraming Pilipino ang nagsabing pabor sila na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC matapos itong pumalas noong 2019 batay sa resulta ng survey ng Octa Research. Sa kanilang tugon ng masa survey, 57% ang nagsabing pabor silang bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, 37% tutol at 6% ang undecided. Ayon sa Octa Research, non-commissioned ang survey na ginawa mula April 20 hanggang 24 at may 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas na respondents. Pero niyang plus-minus 3% na error margin at 95% na confidence level. Wala pang komento kaugnay dyan ng Malacanang. Esta sekto mga kapuso dahil mapapanood na mamaya ang mga bagong sangre na lumalaban sa digmaang dulot ng pagsakop ni Kera Metena sa Encantadia. Challenging pero worth it ang shoot mula Encha na hanggang fight scenes para kay Isabel Ortega na gumanap na Hara Armea. May chika si Aubrey Carampel. Nagsimula na ang pananakop ni Kera Metena sa Encantadia. Kasama ang kanyang mini-ave army, nilusob nila ang mga kaharian. Unang pinaslang ni Metena si Hara Cassandra ng Lireo. Hindi mapapasayo ang Lireo. Saan ka kakamali? Sapagkat ang iyong pagkasawi ay simula pa lang ng aking mga balak upang makuha ang buong Encantadia! Nasawi na rin sina Mira at Lira sa kamay ni Zaur at Daron. At ang match na ng Sapiro na si Muros. Si Sangre Alena, nabihag na rin ni Metena. Hanggang sa mundo ng mga tao. Si Teo, napatay naman ni Olgana. At di kinayang sagipin ng brilyante ni Sangre Danaya. Si Sangre Pirena, puno rin ng paghihinagpis dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Hahanapin ko ang pumaslang sa aking anak at hadiah. Pagbabayarin ko sila! Ang sunod-sunod na Tanakreshna o mga kamalasan, bahagi ng propesiya ni Bathalumang Cassiopeia. Pero bago yan, ipinakilala ang bagong Hara ng Sapiro, si Armea, ang anak ni na Alena at Ibaro na ginagampanan ni Isabel Ortega. Sabi ni Isabel, isang karangalan daw ang mapabilang sa mahiwagang mundo ng Encantadia. Nasusubaybayan ko na yung Encantadia. So, just to be a part of this series is already such an honor. And ngayon na may special role ako dito, just makes me so happy. Pero pag-amin ni Isabel, nanibago raw siya dahil sa malalalim na salita at sa sariling alpabeto ng Encantadia na Enchan.
Sobrang complex pala, Miss Aubrey, ng mundo ng, like, it's literally an alternate universe to the point na first day ko, as in, like, may mga times na I still forget yung mga nuances. May isa akong eksena na sabi ko, tulungan mo ako, please. So, syempre, nag-cut kami. Sabi nila, Isabel, walang please sa Encantadia, ha? Very challenging and rewarding at the same time daw ang pagganap niya as Armea. Napasabak din siya sa fight scenes. More on refresher na lang sa sword fighting kasi sword po yung weapon ko dito sa Sangre. So, of course, training din for the scenes that we have. So, nagte-training talaga kami a day before shooting para talagang ma-master na yung mga fight scenes na gagawin namin for the show. Mamayang gabi, magsisimula na ang digmaan. Para sa Encantadia! Para sa Encantadia! Sasabak na rin sa pakikipaglaban ang mga bagong sangre. Ang matinding labanan, abangan mamaya sa Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Pinagtibay ng Comelec and Bank ang deklarasyong si Bienvenido Abante Jr. ang maupong representative ng Manila 6th District. Sa isang resolusyon, ibinasura ng Comelec and Bank ang motion for reconsideration ni Luis Joey Chua Uy laban sa unang desisyon ng Comelec 2nd Division na ipawalang bisa ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa NBank, hindi natural-born Filipino kundi naturalized Filipino citizen si Uy kaya hindi siya kwalipikadong tumakbo. At dahil dito, si Abante na ikalawang nakakuha ng pinakamaraming boto ang mauupo. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, pwede pang humiling si Uy ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Dumulog na sa Korte Suprema ang kampo ni Uy sa paniwalang natural-born Filipino siya. Kanina ay hindi na anya tinanggap ang ihahain niyang panukala sa Kamara dahil wala na umano sa listahan nito ng miyembro. Pero giit niya na iproklama na siya at nakapanumpa na. Bukod sa bigas, iniutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Food Authority ang pagbili ng mais na posibleng simulan sa susunod na taon. Pero ayon sa isang grupo, hindi pa rin sapat ang dami ng binibili ng NFA na ginagamit lang tuwing may emergency. Nakatutok si Darlene Kai. Tanong ng mga magsasaka kay Pangulong Bongbong Marcos nang dumalaw siya sa Muñoz, Nueva Ecija, Paano matutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa ating mga produkto ng agrikultura at mapababa ang gastos sa mga inputs ng pagsasaka? sagot ng Pangulo, iniutos niya na rin ang pagbili ng National Food Authority ng mais mula sa mga magsasaka bukod pa sa palay. Rice and corn talaga yung NFA. Ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman at mapakain ng kanilang mga pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, hindi anya bibilhin ang mais at palay sa presyong ikalulugi ng mga magsasaka kahit pa magmura ito sa mga pamilihan. Hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa ang buying price. Hindi lang naman sa ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying, kung hindi sa iba't ibang inputs. Kasama sa mandato ng NFA ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka para may buffer stock ang pamahalaan na maaaring gamitin sa emergency situations, kabilang ang food emergencies kung ideklara ito. Ang Pag-asa ay maisama na rin ang mais sa mandatong yan. Sa ngayon, mas mahal ang bilhin ng NFA sa palay kumpara sa umiiral na farm gate price, na ayon sa Philippine Statistics Authority ay pababa mula Enero at mas mababa rin kumpara sa parehong panahon noong 2024. Kung mais ang pag-uusapan naman, mas mahal ang farm gate price itong unang bahagi ng taon kumpara sa huling quarter ng 2024. Pero tingin ng Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi sapat ang dami ng binibili ng NFA na buffer lang kung may emergency. Hindi makakatulong to support our farmers yung binibili ng NFA dahil wala pang 2%. Ibig sabihin, yung 98% ng harvest
for this cropping season up to December, hindi makakatulong yung NFA. So, kung isasalo pa yung corn, tapos ang budget, ganun pa rin, wala rin kwenta. Dapat daw dagdagan ang pondo ng NFA para makabili sila sa mas maraming magsasaka. Sa akin, mas maganda directly kung bumili ang farmer, kung nagbenta ang farmers ng 10 pesos, for example, magbigay na lang ng incentive na 5 piso. Kaysa yung NFA is buying at 24 pesos pero limited na tao lang ang pagbibigyan. Sabi naman ng NFA, posibleng sa susunod na taon pa simula ng pilot implementation ng pagbili rin nila ng mais na ikakasamuna sa mga piling lugar. Mula sa Nueva Ecija para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Literal na na-fall ang isang fan sa gitna ng performance ni Sparkle star Paul Salas sa Palawan. Wala siyang kaalam-alam na ang kinuha niyang silya, ang uupuan pala ng isang fan. Ang special message niya rito sa chika ni Aubrey Carampel. Masayang sinalubong ng isang fan si Sparkle star Paul Salas sa gitna ng kanyang performance sa isang event sa Brooks Point, Palawan. Pagkatapos magpa-picture, bumalik ang fan sa upuan. Pero bigla na lang siyang natumba dahil ang upuan, kinuha pala ni Paul. Tuloy naman sa pagpe-perform si Paul na tinuntungan pa ang monoblock at tila walang kaalam-alam sa nangyari. Viral ngayon ang performance na yan online. Paliwanag ni Paul, madalas niyang gawin ang act kapag nagpe-perform. Alam ng mga napuntahan ko ng provinces yan at lumalapit ako sa tao tapos umaangat ako sa monoblock para nagbibigay kasi ako ng jacket ko, ng mga necklace na suot ko. Nagulat na lang daw siya nang may nagtag na sa kanya sa mga videos na bigla na lang daw nag-viral. Hindi ko alam na upuan niya yun kasi nga tumayo siya. Naka-ano pa ako noon, naka-ear monitors. So wala talaga ako naramdaman anything. Nakausap namin ang babae sa viral video na si Katrina Lopez. At ang nangyari, ipinost niya pa sa kanyang Facebook page na Kaibig Mini Vlogs. Unexpected na pangyayari po yun. Inano ko na lang po na maging positive ang lahat po noon, no? Na salamat din kay Sir Paul kasi napasaya niya po syempre kami. Kaya pakiusap niya at ni Paul, itigil na ang negative comments. Unang-una madam, sorry. Hindi ko napansin talaga. Kaya mga kapuso at nakotigil na yung pangbabash din sa amin dalawa. Good vibes na lang. At for sure ma'am, sana napasaya naman at makabalik naman ako dyan para makabawi naman ako sa iyo. Lesson learned daw ang once-in-a-lifetime moment para kay Paul na kinatuwaan pang binansaga ng ilang netizen na si Paul Salas. Magdadala ako ng upuan the next show para wala nang casualties, kumbaga wala nang maapektuhan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mabilis na chicken tayo para updated sa showbiz happenings. My husband's lover ang kinaaliwang post ni Joros Gamboa sa kanyang IG. Ang magka-holding hands na mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo, abay, may third wheel. Kuha yan si Milan, Italy, kung saan kinunan ang ilang eksena para sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Meanwhile, Ikit and Matthew spotted na very, very sweet sa kanilang beach photos. Ibinahagi ni Herlene Budol ang photo nila ni Kevin Dasom matapos ang finale ng kanilang GMA Afternoon Prime series na Binibining Marikit. Gaya ng caption ni Herlene, hirit ng fans, bakit hindi totohanin? The stars aligned and the dance floor sizzled sa world premiere ng Stars on the Floor nitong weekend. Intense ang performance ng bawat duo pero ang umangat, sina Taya Ashley at JM Rever na itinanghal bilang top dance star duo. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Abangan bukas ang ulat tungkol sa 75th anniversary celebration ng GMA Network. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. Bago po kami tuluyang magtapos, nais po namin magpasalamat sa Box Office Entertainment Awards 2025 sa inyong pagkilala sa 24 oras bilang popular TV program sa News and Public Affairs category. Umaasa ho kayo na tuloy-tuloy ang aming paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng paghahatid ng pinakamalalaki at
komprehensibong mga balita. Maraming salamat po. Thank you po. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.